Kumusta? Sa ating usapan ngayon, tatalakayin natin yung isang idea na parang madalas kontra sa gusto nating laging komportable lang, di ba? Ito yung pananaw na, paano kung yung mga pagsubok pala yung hirap, yun mismo yung daan para lumago, para tumibay yung pananampalataya natin? Madalas kasi ang tanong, paano na ko? Paano ko kakayanin to pag parang gumuho na lahat? Kaya, gamit itong mga material na pinag-usapan natin tungkol sa katatagan, susubukan nating himayin paano nga ba talaga nahuhubog to. So ang mission natin ngayon, himayin natin yung mga sinasabi ng sources tungkol sa kung paano ba tinitignan ng Krisyanong pananaw yung pagdurusa. Hindi lang siya parang, alam mo yon, parusa. Pwede pala siyang pagkakataon. Para mas makilala ang Diyos, mahubog yung karakter natin, titignan natin yung teolohiya sa likod nito, mga kwento sa Biblia, pati yung mga praktikal na paraan sa paggabay. Kaya kung ikaw naghahanap ka ng mas malalim na pag-unawa sa hirap, para sa man yan, o sa pag-guide mo sa iba, para sa itong usapan natin. Sige, simulan na natin. Unahin natin, bakit ba? Bakit ba importante na pag-usapan natin to sa ganitong paraan? Itong pagharap sa pagsubok. Sabi kasi sa source natin, yung tibay ng loob ng unang simbahan, grabe yung persecution nila, di ba? Pero hindi lang daw yun. Dahil matapang sila o positive thinker lang, may malalim daw na teolohiya sa likod nun, tungkol sa pagdurusa. Sina Pedro at Santiago raw, binigyan nila ng parang bagong frame yung mga pagsubok na ito'y pagkakataon para masubok, para lumakas yung faith. Iba to sa usual na iwas hirap mode natin, no? Parang sinasabi, sige, harapin mo, may makukuha ka dyan. Oo, tama. At sobrang importante na malinaw yung teolohiya natin dito. Kasi kung hindi, baka makasakit pa tayo eh. Nililinaw nitong mga material yung ilang key points. Una, at ito medyo common misconception, hindi lahat ng pagdurusa ay parusa o deserved dahil sa kasalanan. Masyadong simple yung ganong cause and effect eh. Tinatanggihan niya ng mas malalim na teolohiya. Hindi ganong kadali yun. Pangalawa, yung pagdurusa, kahit gaano kasakit, hindi yun yung end game, hindi yun yung huling salita. Nare-reframe siya ng krus ni Kristo sa loob ng mas malaking plano ng Diyos. Tapos yung muling pagkabuhay, yun yung ultimate hope natin, may lagpas pa dito. Pangatlo, pinapayagan ng Diyos yung pagdurusa, oo, pero hindi siya yung gumagawa ng kasamaan. May misteryo dyan, pero hindi siya ang source ng evil. Pang-apat, hindi rin automatic na pag dumaan ka sa hirap, magiging banal ka na or lalago ka. Pwede kang tumigas eh, o pwede ka ring ma-refine. Kaya crucial yung papel ng community, ng grace ng Diyos. Hindi ka nag-iisa dapat. At last, yung pagkaunawa na to, hindi nito tinatanggal yung responsibilidad nating maging makatarungan, maawain. Hindi porkit pwedeng gamitin ng Diyos ang hirap for growth, hayaan na lang natin yung mga preventable suffering. May gagawin pa rin tayo. So, anong ano yung dating nito sa atin? Ibig sabihin, hindi pala pwedeng tingnan yung pagsubok na, malas lang to o parusa agad. Mas, mas layered pala. Isang reality na may potential for growth, pero kailangan ng tamang theological na foundation at saka, yun nga, support ng iba. Napapaisip tuloy ako, paano to nakakaapekto sa tingin mo sa sarili mong mga pinagdadaanan o sa pakikiramay mo sa iba? Kasi 'di ba, usually ang reaction, bakit ako? O anong mali ko? Pero ito parang iniimbita tayong magtanong ng paano ako pwedeng lumago dito? O nasaan si Lord dito? At para di lang tayo puro teorya, yun nga, may mga example sa Bible, mga totoong tao. Hindi sila perfect, pero makikita natin sa kwento nila kung paano sila hinubog. Una na si Joseph. Grabe, mula sa pagkakanulo ng mga kapatid, naging alipin, nakulong, tapos naging governor. Pinapakita niya yung tinatawag na providential reframing, yung nakikita niya yung kamay ng Diyos kahit sa masamang intensyon ng iba. Di ba yung sinabi niya, masama ang binabalak nyo, pero ginamit ng Diyos para sa mabuti. Grabe yung faithfulness niya. Tapos si Job naman, ibang-iba. Siya yung example ng tapat na pagdaing, yung lament. Hindi siya nagpanggap, sinabi niya lahat ng sakit, ng tanong, ng duda niya sa Diyos.
as in lahat. Pero nanatili siyang tapat at nagpakumbaba siya sa harap ng misteryo. Tinanggihan niya yung mga simpleng sagot ng friends niya. Parang sinasabi, okay lang maging totoo sa nararamdaman mo sa harap niya. Si David naman, lalo na sa Psalms, makikita mo yung tinatawag na liturgical na katapatan. Sa mga prayers niya, yung mga awit, andun lahat eh. Galit, pakot, duda, saya, pag-asa. Buong-buo. Pati yung pag-amin niya sa kasalanan, part ng worship niya yun. Pwede palang dalhin lahat sa Diyos. At si Pablo, para sa kanya, yung hirap, hindi siya aberya lang. Part siya ng ministry niya, normal. May view pa nga siya na yung kahinaan niya, doon mas nakikita yung power ng Diyos. At syempre si Jesus, ultimate model. Yung suffering niya, hindi yun talo. Act of obedience yun, para sa redemption at puno ng hope dahil sa resurrection. Hindi niya tinakbuhan, hinarap niya. Oo nga, ang ganda niyan kaso bawat isa iba yung pinapakitang facet ng resilience, no? Si Joseph, endurance at faithfulness. Si Job, integrity at honest lament. Si David, yung raw honesty sa prayer. Si Paul, purpose sa gitna ng hirap. Si Jesus, yung redemptive suffering. Pero ito yung paalala ng source natin. Hindi sila parang cookie cutter na kukopya mo lang basta-basta. For example, yung reframing ni Joseph, totoo yun sa kanya. Pero pag sinabi mo yan agad sa isang taong gaya ni Job na sobrang nagluluksa, baka sobrang insensitive or makasakit pa. Oo nga. Nabanggit mo yung konteksto. Paano malalaman kung anong approach yung tama? Halimbawa, kailan ba dapat tahimik lang na damayan, tulad nung dapat ginawa ng mga kaibigan ni Job? At kailan naman pwedeng i-encourage na tingnan yung potential good, parang kay Joseph? Mukhang tricky yan. Naku, napakagandang tanong yan. At totoo, tricky talaga. Walang one-size-fits-all na sagot. Sabi nga sa materials, kailangan dito ng wisdom, ng discernment, ng pakikinig talaga. Kailangan mang intindihin yung kwento ng tao, yung personality niya, pati yung stage ng suffering niya. Pag sobrang fresh pa ng sugat, pag nasa acute grief or trauma, madalas yung practice of presence, yung simpleng pagdamay, pag-upo kasama niya, yun ang pinakakailangan, hindi paliwanag. Yung pag-frame, yung paghanap ng meaning, usually later stage na yan. At dapat manggaling din sa kanya, hindi pilit galing sa labas. Sensitivity sa timing at sa puso ng tao, yun yung key. Malinaw, kailangan talaga ng maturity, ng wisdom at sensitivity. Sige, lipat tayo sa mga practical na strategies. Kasi hindi lang naman teorya to, 'di ba? May mga binabanggit na discipleship architecture, parang balangkas sa paggabay para mahubog talaga yung katatagan. May 4 na stages daw to usually. Una, orientation, pagtukoy sa hurno. Dito raw tinuturo yung mga biblical perspectives sa suffering para may mapa yung tao. Kasama rin dito yung pag-normalize ng lament na okay lang yon. Tapos pag-build ng safe community, importante yon. Pangalawa, endurance, pagsasanay sa gitna ng presyon. Dito na yung practice ng spiritual disciplines habang nasa gitna ng bagyo. Tuloy ang prayer, kasama lament, pagninilay sa word, pati yung maliliit na acts of service, nakakatulong daw yon. Pangatlo, integration, muling pagsulat ng kwento. Ito yung pagtulong sa tao na mai-weave yung suffering niya sa bigger narrative ng buhay niya with God. Usually, sa pag-share ng testimony, spiritual autobiography, para makita niyang hindi yun yung katapusan. At pang-4, multiplication, paghubog sa iba. Yung taong nahubog na, siya naman yung tutulong sa iba, pero with wisdom and boundaries, syempre. Tapos sa ilalim ng mga stages na yan, may mga specific practices na talagang binibigyang diin. Sobrang helpful daw. Isa na yung practice ng pagdadaing, lament. Ulitin natin, hindi ito reklamo lang Structured and honest expression ito ng sakit, ng tanong, ng galit, pero sa loob pa rin ng trust sa Diyos. Hinihikayat pa nga yung pagsulat ng sariling lament psalm, parang sa Bible. Tapos minsan, sineshare sa safe group. Ito yung game changer. Yung pagdadala mo ng totoong nararamdaman sa Diyos kahit pangit pakinggan, form yun ng worship and trust. Hindi siya sign ng weak faith. Sunod, yung practice ng presensya. Ito medyo countercultural sa atin na laging gustong may ma-advise o ma-fix.
Madalas yung pinaka-powerful na ministry, yung simpleng andong ka lang. Nakikinig ka lang, walang judgment, uupo ka lang kasama niya sa gitna ng katahimikan, pinaparamdam mong di siya nag-iisa. May magandang tanong daw sa isang guide for mentors. Ano yung pinakamahirap mong sabihin ng malakas? Creating that space for honesty. Wow! Tapos yung pagsasaayos ng naratibo, narrative reframing, integration. Ito yung pagtutulong sa tao na makita yung kwento niya sa ibang liwanag. Ginagawa to sa pagbuo ng spiritual autobiography o sa mga testimony circles, tinutulungan siyang makita yung suffering hindi as a dead end, kundi as a chapter, painful, yes, pero part ng mas malaking kwento ng grace at redemption ni Lord sa buhay niya. Pagbigay ng bagong meaning. Tapos syempre yung mga gawain sa gitna ng presyon. Kasama dito yung prayer in different forms, kahit yung simpleng breath prayer lang. Scripture meditation, yung pagninilay, hindi lang basa. Sabbath, hindi lang day off, kundi intentional rest and restoration with God. Pati yung paglilingkod pa rin sa iba kahit may pinagdadaanan ka. Kasi yung service, kahit maliit, nagbibigay yan ng sense of agency, ng purpose, hindi ka lang victim. At binabanggit din yung ritual na pag-alaala, paggamit ng mga simpleng symbols, tinapay, tubig, bato, para i-mark yung mga milestones ng healing or growth or para alalahanin yung faithfulness ni God. Wow. Dito talaga nagiging ang practical na ang daming pwedeng gawin. Sa lahat ng yan na nabanggit, alin kaya dyan yung parang tumatama sa'yo ngayon? O sa tingin mo, kailangan mo o ng community mo? Hindi naman siguro kailangan lahatin agad, no? Pero baka yung pumili ng isa o dalawa para pagtuunan, malaking bagay na yun. At dahil nga, alam mo yun, napakasensitibo ng usaping to, pagdurusa, paggabay. Hindi natin pwedeng kalimutan yung mga guardrails, yung mga paalala sa etika. Paulit-ulit yan sa sources natin. Sobrang importante para masigurong yung tulong natin nakakagaling talaga, hindi nakakadagdag sa bigat. Kasi kahit gaano kaganda yung intention, pag mali yung approach, pwedeng mas lumalala pa yung sugat eh. Ay, totoo yan. Super critical yung mga babala na yan. Kung iisipin mo sa larger picture ng care, ito yung mga non-negotiables, ilan sa pinakamahalaga. Una, at ito dapat ang laging una, wag spiritualize ang abuso. Period. Kung may sign ng danger, physical, emotional, sexual, spiritual, safety first, tulungan makaalis, i-report kung kailangan, hindi pwedeng gamitin ang theology of suffering para itrap ang tao sa abusive situation. Never. Pangalawa, iwasan talaga yung victim blaming. Ulitin natin, hindi automatic na kasalanan ng tao kaya siya nagdudrusa. Maraming innocent suffering. Pangatlo, know your limits. Mag-refer sa professionals pag kailangan, lalo na sa trauma, mental health issues. Tayo sa church, first responders tayo, spiritual companions, pero hindi tayo clinicians. Kailangan ng clear referral system. Pang-apat, labanan yung triumphalism, yung pilit na dapat laging happy, laging victorious. Hindi okay lang masaktan, magluksa, maging broken. Huwag ipilit yung victory language kung wala pa doon yung tao. Give space for pain. Panglima, respeto sa diversity. Iba-iba tayo ng kultura, personality, experience, coping mechanisms. Hindi one-size-fits-all ang resilience. Pang-anim, wag nating i-imply na lahat ng growth dapat galing sa suffering. Hindi rin. Pwedeng powerful teacher ang suffering, yes, pero marami ring lumalago sa ordinary means of grace. At panghuli, malaking warning sa prosperity distortion. Yung parang nagiging prosperity gospel na parang vending machine si Lord, na mag-faith ka lang, magbigay ka lang, bibigay niya lahat ng gusto mo, lalo na material comfort. Sabi sa source, delikado to. Nagkukos ng shame pag di nangyari, iniiwasan yung mahirap na discipleship process, tapos nagiging transactional yung relationship kay Lord. Ano lang makukuha ko? Naku, ang husay at ang importante ng mga paalalang yan. Parang mga boundary fences yan, no? Para di tayo maligaw sa sensitive territory na to. Tinitiyak nito na yung pag-aalaga natin rooted sa compassion, wisdom, respect sa tao, at faithfulness sa totoong gospel. Ngayong practical question ulit, paano natin malalaman kung yung tao lumalago ba talaga? Hindi lang yung parang tumigas lang or naging bitter. Kasi sabi nga sa source, hindi lang to basta grit eh.
yung tibay lang. May mas malalim daw na signs ng totoong grace-formed growth. Oo, magandang tanong yan. Ano nga ba yung mga markers? Sabi sa materials, hindi to checklist ha, pero mga aspeto na pwedeng obserbahan. Isa raw yung narrative coherence. Ito yung kakayahan niyang ikwento yung pinagdaanan niya na may sense of meaning kahit di pa full, may sense of agency, may nagawa siyang choices, at may hope. Hindi na lang siya basta collection ng masakit na alala. Nagiging part na siya ng larger story niya. Pangalawa, relational health. Kumusta yung mga relasyon niya? Nanatili ba siya connected? Nakakahingi ba siya ng tulong? Kasi yung tunay na growth, hindi isolation ang ending, kundi deeper, more authentic connections. Pangatlo, yung spiritual practices. Buhay pa ba? May lalim ba yung prayer, yung engagement sa word, sa community of faith, hindi lang yung basta attendance? Pang-apat, emotional regulation. Ito yung kaya niyang i-manage yung emotions niya. Pangalanan, tiisin, i-express ng hindi destructive. Hindi yung suppressed, pero hindi rin out of control. Panglima, service orientation. May puso pa rin ba siya para sa iba? Nakikilahok pa rin ba siya sa pagtutulong kahit sa maliit na paraan, despite ng sariling pain? Hindi lang self-focused? Pang-anim, justice action. Nagkakaroon ba siya ng concern hindi lang sa sariling sakit, kundi pati sa systemic issues na nag-cause ng suffering? May response ba, kahit maliit, towards making things better for others? At pang-pito, professional integration. Okay ba siya na humingi ng tulong sa doctors, therapists, counselors when needed? Nakikipag-cooperate ba siya sa kanila? At importante yung sinabi mo, hindi to checklist na dapat perfect score. Mas tinitingnan daw yung trajectory, yung kwento, yung quality ng pagbabago. Tapos, normal daw yung may setbacks. Hindi laging straight line yung growth. Ang importante, paano hinakarap yun ng tao at ng community, sana with grace, hindi judgment. So ano yung nabubuong picture sa atin? Mula sa lahat ng napag-usapan natin, mukhang yung pagharap sa pagsubok, kung titingnan sa Christian lens, pwedeng maging grabe, sobrang profound na proseso ng transformation. Hindi siya about avoiding pain, kundi entering into it with faith gamit yung mga tools na napag-usapan natin. Yung honest lament, yung power ng presence at community, yung spiritual disciplines at yung ethical care. Oo. At yung goal, hindi lang yung maging matibay ka lang for yourself. Ang potential result, yung mahubog ka into someone na mas compassionate, mas may purpose sa service, at mas authentic yung testimony mo. Mas may bigat, mas totoo, kasi galing sa experience ng real suffering and redemption. Sana nga, itong paghihimay natin nakapagbigay sa iyo, sa ating lahat, ng mga bagong insights o tools o kahit konting encouragement para man sa sarili mong journey o sa pagnais mong samahan yung iba sa mga pagsubok nila. At bilang final thought, galing din sa source natin para pagnilayan mo pa, ang tunay na katatagan ay hindi yung pagiging parang bato na hindi nasasaktan, kundi ito yung kakayahang manatiling tapat kay Lord, mapagmahal sa kapwa at kumikilos para sa katarungan kahit nasa gitna ka ng matinding sakit. Hindi ito medalya na pinagyayabang, kundi bunga ng banal na espiritu na kumikilos sa buhay na bukas sa kanyang paghubog. Isang bagay na pwede mong dalhin at namnamin. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa pagsisiyasat na ito. Hanggang sa susunod nating pag-uusap.